yung growth and guidance. And thank you, TL Sai. Ayun. Sasabihin ko pa nga lang sana sa'yo, kindly record TL Sai. Ayan. Wait lang. I'm sorry. I mean, ayan. So, may tinamaan po ng electric fan sa likod ko. Ayan, maingay. Ayan, kindly open your cam, guys, para makita naman namin kayo. Ayan, welcome ulit. Once again, we welcome you all. And tell Elmer, meron lang mga house rules natin and let's start our program with a prayer. Okay, so let's start with a prayer. Okay, let us feel the presence of the Almighty God. Father God, thank you for this night. Thank you for gathering us together. And Lord, we glorify your name on high. You are the only one God seated on the throne, O God, high and exalted. Lord God, we pray for your guidance, override our preparation. Let your Holy Spirit be upon us, and let the lessons that will be discussed tonight na maintindihan namin, Panginoon, and we would be able, O God, to learn more things about it. And we ask all these things through Christ our Lord, Jesus Christ. Amen and amen. Okay. Amen. Okay, amen. Magandang gabi sa ating lahat. Bali yung house rules natin, yung salitang respect lang. Okay? So nasa loob nito yung respeto. Ibig sabihin, we will come on time, 7 in the evening, and we must end on time also. At least around 8:30 or 9, di ba? Tapos, we encourage everyone na yung camera natin lagi naka-on. Bakit? During discovery call, we will be required, of course, alangan namang naka-off yung camera natin. Tapos, Michelle Abdo, paki-off muna yung mic natin. Tapos, as we enter yung Zoom meeting, kailangan naka-muted muna yung ating mic. Tapos, we should or we must encourage our friends. Tapos, yung mga ka-easy mates natin to join. Okay? Tapos, we will encourage each other para magpagaanan tayo ng loob. Tapos, we need to, yung empty cup rule. Ano ba yun? Hayaan muna natin kung marami tayong clients na or mas matagal na tayo sa is empty muna tayo kasi mas maraming may bibigay yung mga speakers na assigned for the week or for the ACs na baka hindi mo pa alam. So again, respect So let us wear a coachable heart, yung laging handa na makinig at makinig. So yun lamang, maraming salamat po. Ayan, thank you. Thank you for setting up yung house rules natin and yung sa prayer. Thank you, TL Elmer. Ayan, medyo naiilang ako sa pag mga spotlight na ganyan. So guys, again, welcome and welcome sa ating second week ng ating AC tonight. Pag-uusapan natin tungkol sa kung gaano natin kilala yung ating sarili. Charot lang. Paano tayo magpapakilala sa ating mga clients? So, how to optimize our profile? Ano ba ang itsura ng isang optimized profile? So, yung AC natin pala ay naka-base lang din sa kung ano yung pinag-aralan natin or ano yung mga live coaching na napag-aralan natin for that week. Ayan, for this week is optimized profile, guys. And napaka-importante nitong nitong topic na to, no? Kasi client getting to, guys. Ayan, hindi to yung pagkukuha na ito ng client. And napaka-bless natin at napaka-swerte natin, guys, kasi yung mag-speaker tonight is isang client magnet. Ayan. Pero ayun. So before that, mag-ano muna tayo. Paulit-ulit yung before that. Mag-icebreaker muna tayo. So, ayan, allow me to share my screen, guys. So, ito pa lang natin ngayon. Ay, hindi pa pala ako nakapag-stop ng audio. Ito pa lang icebreaker natin ngayon ay hulaan nyo anong pamagat. Sharing lang. Yan naman, third yung headset Okay. gumagana. Ayan. So dito natin malalaman kung sino yung pinaka-active dito sa ating group. So, first natanong ko, alam nyo ba kung ano yung pinag-aralan natin last week? Ano yung pinag-aralan? Ano yung icebreaker natin last week? Anong pangalan ng icebreaker natin last week? Sinong nakakaalala? Sinong nakakaalala?
Wala, 5, 4, 3, 2. yung, yung icebreaker natin last week is yung gibberish, di ba? So, guess that accounting word. Ayan. Ayan, guess the. Ayan, guess the accounting word. Today, yung icebreaker pa rin natin is guess pa rin. Guess pa rin. Mahilig kaming pahulain kayo, guys. But this time, guess kung sino, hindi yung kung ano. So, ayan, nakikita niyo mga sumasayaw-sayaw na yan. Tignan niyo yung maigi. At yan yung ating choices. Diyan manggagaling yung choices natin para sa ating icebreaker for tonight. So, ang pamagat pala nito, ang title pala nito ay Who's That? TL. Ayan, Who's That TL? So meron akong ito yung mga choices daw, ayan, yung mga sumasayaw-sayaw na yan. Yung mga nasa sisiw sa loob ng itlog. Then, meron akong sasabing trivia and then guess kung sino yun. Kasi last week pinakilala namin yung sarili namin sa inyo, di ba? So, natitest natin kung kilala nyo ba kami. So, papakilala kami buong AC natin. Ayan. So, kindly unmute or kindly, tawag dyan, kindly chat. And merong prize. Merong prize, di ba, TL Arlene? Kung sino yung sino yung mananalo, pinaka nakakakilala sa amin. Ayan. Tatandaan namin kayo, guys. May prize kayo. Huwag kayong mag-alala. Yung prize na yan, ayan. Ayoko na kayong anuin. Basta meron po. Malalaman namin kung sino yung pinaka-active this batch. Ayan. So, first, ako pala magsasabi, no? Ito yung TL na ito yung pinaka sa amin, pinaka gala. Ito yung pinaka lakwatsera sa amin. So, itong TL na to ay girl. Ayan. So, pinakagala siya and ngayon po guys ay nasa Boracay siya ngayon. Nasa Boracay siya. So, sino? Alam ka agad ko sino. So, yung TL na to guys ay nasa corporate. I'm not sure kung naka-work from home siya. Pero hindi lang siya work from home. Isa siyang certified nomad. Ayan. Nalibot niya na yung buong Pilipinas. Nalibot niya na yung buong Pilipinas. So, currently, nasa Boracay. Okay. Oy, si batch 16 sa akin. Nauna ay si Joy Celine. Ayan, Joy Celine. Walang nag-unmute, no? Last time, dami nag-unmute eh. Oh, TL Cyril. Ayan, TL Cyril, tandaan mo kung sino nakahuli sa'yo. Nakahula sa'yo. Sabay siya pala magbibigay ng prize na. Charot lang. Ayan. So next TL. Gano'n nyo ba kakilala yung mga TL nyo? Who's that TL? Ito yung TL na to meron siyang 11 years old na child na lagi niyang katabi Elmer. sa AC. Ha? PL Elmer. Ayun, sino yun? Hindi ko makita. TLs, tulong. Ayan. Meron siyang katabi na 11-year-old na special. Ayan, dati po siyang nag-work sa government and then recently lang siya nag-transition into freelancing. Batch 15. And siya yung pinaka-fresh TL ngayong batch na to. Pinaka-fresh. Ayan. TL Elmer is correct. Ayan. Sino yung nag-open cam? Nag-open ng audio. Mox. Si Mox, oo. Mox. Hi, Mox. Ayan. Congratulations. Dalawa na yun magkakaiba. So, ang kilala pala talaga dami rin ang kakakilala, oh. So, Mox. Ayan. Congratulations, Mox. Si TL Elmer. Okay. Next naman, yung TL. Siya lang yung TL na wala ngayong gabi. Ayan. Siguro kilala nyo na kagad. Sino? Isa siyang e-commerce din siya na freelancer. Kailangan Dati din siya. TL Crisel. Bin. Good. Actually meron na pero tatapusin ko. She's currently pregnant. Ayan, she's currently pregnant and wala siya ngayon kasi meron siya lagnat ngayon. So, siya lang yung wala. So, obvious naman sino wala sa amin. Si TL Crisel, ayan. TL Michelle, ayan. Dahil ikaw yung nakahula, shout out mo naman si TL Crisel. TL Crisel, 1 point. 1 point. Absent ka.
Ayan, Miss Michelle, thank you Thank you for participating. Tama yung sagot mo, si TL Crisel po. Ayan. So next, who's that TL? Who's that TL? Siya po ay nagtrabaho ng 10 years sa sa isang sa isang food industry. Ayan. Sa isang food industry. Nag-aano po siya ng patatas. TL Nagbabalot siya. Joy. Yeah. Yeah, Joy. Si TL Miss actually, yeah, si Miss Arlene yung nakasagot. Ayan, Miss Arlene. Pierre, galing mo. So yan, dati pa akong sabay nagpakilala ulit. So siya yung nagtatrabaho siya sa sa potato corner ng 10 years. Ayan. So, correct? Tama kayo. Next naman, yung pinaka last na ipapakilala, na tatanong ko kung sino tong TL na to. Binansagan siya sa TBSA, guys, kung alam nyo, kung matagal, sino yung mga last batch dito, no? Binansagan siyang, Sabi ka na ako wala pa nga. Siya na lang natira eh. Binansagan siyang blank. Ayun. Ano siya? Binansagan siyang Queen of Blank. Ano siya? Queen of Blank siya ng TBSA, guys. Isa siyang mentor. Isa siyang mentor ng RUOL at ng TBSA. Marami na siya natulungan ng mga kasama natin ng mga freelancer. Isa na din yung kasama nating TL dito. And isa na rin ako doon. Naging mentor ko din tong TL na to. Ayan. At dahil meron ng si Mox ulit. Oh, si Mox ang nanalo ngayong gabi. Siya yung nanalo, si TL Arlene. Ayan, binansagan siyang Queen of E-commerce. Ayan. Isuot mo na yung corona. Isuot mo na. Ayan. Ayan guys, nag-enjoy ba kayo? Stop share ko na. So ayan, getting to know your TLs. Getting to know your TLs and getting to know you more din. Ayan, si Mox, ngayon lang kita Mox. Ngayon lang kita napansin. Wala ka siguro nung week 1 Doon Kasi po kaya ako. dito, nandito ka, tahimik ka lang. Okay, tahimik lang sa umpisa. Si Mark ba yan? Tahimik lang sa umpisa. Ayan guys, thank you for participating sa ating breakout room. So ngayon, yun nga, yung sinabi ko sa inyo, na yung last na in-introduce ko, ay siya din yung ating speaker tonight. So, allow me to welcome you guys. Isa sa mga mentor ko nung student pa lang ako and isa din sa nagpupush sa akin. Action taker to, guys. Action taker to and mahilig din siya sa mga challenges. Ayan. Mahilig siyang i-push yung kanyang sarili. Non-accountant ito siya, guys. Non-accountant. So, ayan, taas kamay yung mga non-accountant dyan. And ngayon, currently, currently, ang dami niyang pera. Ang dami niyang, may client siya ngayon, siyang malaking company. And mind you guys, ano yan siya, hindi siya takot. May inoffer sa kanya na work. Hindi niya alam yung accounting software. Nakakabilib talaga. Hindi niya alam. Pinag-aralan niya, learn by doing. Learn by doing. Yun yung niya. And ayan, hindi siya takot na mag-explore, hindi siya takot na mag-i-push yung sarili niya. So, bilang isang client magnet din dahil meron siyang bagong client and papakita niya sa inyo yung kung paano ba tayo makapagkilala sa mga client natin. Papakita niya kung ano ba ang itsura ng isang optimized profile. So let's welcome TL Arlene Efondo. Yay! Yun. Grabe namang pakilala, Joy. Naman ako. Over pakilala. Pero thankful. Yun, nakilala niyo naman ako. So, hello, sino pa dito? Good evening, everyone. So, thankful na nandito ulit kayo ngayong gabi. So, yung momentum natin, dapat tuloy-tuloy natin kasi pag once na naputol, mahirap na siyang ibalik. So, kailangan i-ano natin sa sarili natin na every AC dapat andito kayo, sasali kayo kasi andito sa AC yung learnings talaga, yung tsaka makipagkakilala sa mga kapwa natin, bookkeepers, tsaka sa mga TL. So, di ba nga, connection creates, your connection is your network. So, your network is your net worth. Di ba? Doon kayo makakita ng pera sa mga connection natin. Yun. So, yun. Kamusta naman kayo? Sino na dito naghapunan? Naghapunan, tama. Pwede bang pa-type
ng 1, kung sino yung busog na at mabubusog pa ngayong gabi. So, ano natin, sa AC. Yes, yay! At least. Hindi pa kumain si Mogs. Wala pang pangkain si Joy. Hindi naman halata, Joy. Not yet. So, yon. So, sana matapos natin yung AC natin on time para makakain na din kayo. So, yung topic kasi natin ngayong week is about optimization. So, since kami is to guide, since yung yung AC name natin is to growth and guidance. So, kami dito is mag-guide kayo kung ano yung nile-lesson nyo. So, sino na ba dito yung nakapanood ng ng lesson ng optimization? Pwede bang ma-type 2 kung kung napanood na nila yung lesson for this week? Yung hindi pa, kanya type 3 para at least malaman din natin. O si Pinky hindi pa nakapanood. 3. So wala pang nakaano ng profile optimization. Or nakagawa na ba yung iba or hindi pa? Familiar kayo sa profile optimization or choosing a market, ganun. Wala pa sa portal. Week 4 yung natin, yung profile optimization. Mostly dito hindi pa familiar sa Yes, profile meron optimization. din profile optimization sa week 4. Pero meron din siya sa week Okay. chosen Week 2, market, no? offer statement, and optimized profile. Okay. So yung natin kasi ngayong gabi is since yung lesson Introduction. kasi natin is yung introduction kung ano yung chosen market ninyo. Tapos kasi yung mag-choose kasi ng market is kailangan alam mo yung gaano ka-broad yung market mo. Kailangan specific pag halimbawa kung e-commerce, focus kayo sa Amazon, Shopify, so dapat alam yung pain points ng mga business, mga owners doon, or kaya pag restaurant, pag real estate, dapat alam niya. So, isi-share ko sa inyo kung paano namin in-optimize. QBA pa lang po. Okay. Cube. Saan po makikita yan? QBO ba yung yung nung Saturday ba, QBO ba yung topic o optimized profile? QBO? QBO po. QBO. QBO daw yung topic. Okay. Lang. Yung topic. Yeah, yung nasa tracker natin is optimized. But yeah, pwede na next week. Let's tackle QBO next week. Sige. Since nasa kasi namin is yung yung na lang, chosen market na lang din. Chosen market offer statement. So i-share ko lang din yung yung since doon na rin naman tayo pupunta, i-share ko sa inyo yung LinkedIn ko. Sino na dito may LinkedIn? Pwede bang malaman, makapag-type ng LinkedIn na word sa may natin? Sa chat box. Kung sino nang may LinkedIn account. Yun, si Mogs. Wow. First honor lagi din si Mogs. So, i-share ko sa optimize naman ba yung nyo, yung LinkedIn nyo, or kaka-start lang din? So, eto siya. So, i-share ko sa inyo yung LinkedIn ko. Wait lang. Hindi ko alam ba't mahina. Mahina ba yung signal ko, TL Joy? Hindi naman po. Narinig naman na maayos.
So, dito na lang. Ko alam ba tanong ko nangyayari? Sorry, pasensya. Ba't kayo naghang yung... Kunin mama na yung isang laptop ko doon. TL, if you want ako mag-share. Sige. Yan, Lilipat yan. ako sa Stop isang share. laptop ko, naghang. Okay, okay. You can stop your share na and buksan ko yung profile mo. Ayan. Go, TL. So, yan yung ano ko, yung profile, LinkedIn profile ko. So, since ano naman tayo, kailangan kasi natin pupunta na tayo sa online world, yung profile kasi LinkedIn natin or your Facebook, kung ano yung kung saan target nyo na i-grow kung saan kayo maghahanap ng client, kailangan optimize siya. So parang ano siya, tindahan. So parang parang binebenta mo yung service mo. Parang andun pa lang is eye-catching na siya sa prospect mo na alam nilang bookkeeper ka na. Parang ganun. Pagka-visit nila sa may LinkedIn mo, is alam nilang heto yung service na ino-offer mo. So makikita nyo dito, so parang yung sa taas is banner siya. Gagawa kayo ng sarili nyong banner. So yun. Paggawa kayo ng banner, tapos kung ano yung ino-offer nyong service. Then, kung ano yung nyo, yung tawag doon, yung chosen market. Yes. Kung real estate pa yun, since sa akin kasi e-commerce na talaga yung ano ko, yung nakalagay yung Amazon and Shopify. So makikita nyo dyan is nakalagay helping Amazon and Shopify businesses stay profitable. Tapos kung kayo, QuickBooks certified kayo. Tapos sa book free consultation call, yun yung mga LinkedIn na yan. Dun, pag i-click mo kasi yan, mapupunta ka sa may sorry naman yung anak ko kasi pag-alaga. Calendly. Yes. Yung Calendly yung nakikita pag halimbawa pag ipipindot mo yung yung book free a call ba yun? So makikita diyan yung yung Calendly, yung availability. So yun tuturuan din kayo, andun din yan sa loob ng portal natin kung paano gumawa ng Calendly, mag-set up, andun din siya. So makikita rin kung ano yung mga availability date mo dyan kung pipiliin nyo. So dapat di ko pa nga yan, tingnan nyo, hindi siya every hour kasi yung technique kasi dyan pag mag-ano ka ng hour dyan is hindi lahat ng hour is available ka. Parang psychology din na pag available ka every hour, ibig sabihin walang nagbubook ng call sa'yo. Parang ganun. Pag konti lang kasi yung hour na nilagay mo dyan, ay baka may na doon. So sorry, wait lang. Yung anak ko nagpapa-open ng tablet. Hindi pa. So yun. So back tayo, Joy. Ako. Na out of focus yung anak ko. Okay lang. So yan. Sir Aiden. So yan. So tapos sa about, yun nilalagay mo kung ano yung yung service na ino-offer mo, kung sino yung isa-servan mo. Yeah, Shopify and Yan. Tapos kung ano yung may itutulong mo, parang ganon. So, makikita dyan, makikita mo dyan yung mga sa baba. Kailangan, pwede nyo i-visit yung yung tawag yan, yung LinkedIn ko, kung paano. Tapos yung mga features din, doon nakalagay yung mga posting, kung ano yung mga tawag doon, yung mga testimonials, tapos yung mga nyo, yung mga LinkedIn post nyo, yung mga halimbawa kung nag-post kayo ng something about bookkeeping, so kailangan is anong tawag doon, i-share nyo, kailangan maging visible na kayo sa LinkedIn. So kahit halimbawa nag-ano pa lang kayo sa PBO, maganda rin na yung gagawin natin ngayon is
mag-start na kayo connect kahit sa kapwa niyo bookkeeper, yung parang dito sa AC natin, kailangan magkaroon kayo ng madaming followers kasi mostly kasi tinitingnan din ng mga yung mga client is or yung mga business owners is yung reliable ba to yung tao na to. Pag madami kasing followers or connection yan or more than 500 connections, ibig sabihin is totoong tao to, hindi to fake or kasi pag ibig Legit. sabihin pag legit yung account na to. Kasi pag konti lang kasi yung connection mo is yung parang hindi ko naman sinasabing hindi trusted pero medyo alanganin. So kailangan kahit ngayon kasi hindi pa siya optimize yung profile nyo, huwag kayo overwhelm na kailangan maganda na yung banner ko, maganda na yung picture ko, kahit hindi pa ganun ka-optimize, basta mag-ano kayo ng connection nyo, kahit kapwa bookkeeper mo na. So yung technique ko din sa, try ko na. Sige ako na, Joy, Go. share. So yung ano ko din, di na kasi ako active pero kita niyo hindi na ako nakapag-posting, matagal na, parang 3 months ago. Pero nakaka-receive ako ng mga makikita ba? Invitation. Yes, Naka-open yung post inbound. PL, ayan. Yes, inbound. Parang ito, we are hiring a accountant. Since nakalagay kasi sa akin is e-commerce, so yung na-detect na na-attract kong client is, or mga inbound is nasa beauty brands or kaya sa mga e-com talaga siya. So kailangan alam mo kung sino talaga yung target mo kasi yung na-attract mo. So ganun siya. So kahit baguhan tayo, kahit bookkeeper mo na i-connect nyo, okay lang yon. Pero once na madami na yung connection nyo dito sa sa may LinkedIn, stop na kayo connect sa kapwa nyo bookkeeper, kundi sa prospect nyo na kayo. Lahat ng mga business owners, connect nyo na. So parang ganun. So hindi kayo, wag kayong ma-overwhelm na kailangan ba mag-message parang ganun or wala. Di ano lang kayo, tawag doon? Kailangan lang din is wag ma-overwhelm kung ano yung yung connectan nyo. Dapat connect lang as a friend, parang something ganun na hindi ka na baka mamaya hindi ako i-accept. Wala namang problema yon kung hindi ka accept. It's either magme-message kayo or hindi, okay lang. So parang heto pala, visibility. So may technique dyan paano dumami yung connection nyo. So meron kayong makikita ibang bookkeepers din na merong LinkedIn, yung connection nila, makikita mo yan yung dito, yung connection nila. Matitik mo kasi yan, pero sa akin hindi, di ba? Kasi dito mo yan, i-off mo yan dapat. Pag madami na kayong connection, tapos nakakonect na kayo ng mga business owners, kasi ang hirap kaya mag-scrap din or mag-connect sa mga sa business owners na i-accept kayo. So kailangan i-off nyo yan. Kasi meron kasi ibang mga bookkeeper din, ina-add niya rin nila as connection yung mga connection nyo. So di ba? Parang kayo yung naghahanap ng mga business owners, kayo nagko-connect tapos sila makikonnect din sila. So kailangan naka-off yan. Nagigets ba? Madamot lang ako. Sinishare ko yan lagi. Dapat hindi naka-open yung connection nyo kasi para hindi nila makikita kung sino yung mga yung mga naka-connect mo dyan ng mga business owners sa US, sa Australia, di ba? Parang syempre pinag-aaralan din kasi natin yan or sinesearch din natin kung sino yung maging connection natin sa sa LinkedIn yung mga business owner talaga. So hindi lang tayo connect kasi kailangan yung maging connection natin is it's either sa natin, line ng business natin, sa natin, hindi lang yung tipong okay naman, pampadami lang muna, pero i-filter din natin kung sino yung maging connect natin. So yun. So merong iba na makikita mo yung ibang LinkedIn, parang ganun. Halimbawa, titingnan ko nga to. Alam, mabagal. Ba't kaya mabagal yun daw? So yun. So, i-share ko lang din since naka-optimize yung LinkedIn ko sa akin, ganito. Nakakuha ko ng client dito, pero inbound lang talaga siya. Mostly naman nakukuha ko sa LinkedIn is puro inbound siya.
So since optimize yung profile ko, inbound, parang wala na siyang, hindi ka na nag-apply, kundi sila na nangangailangan sa'yo. Parang alam na nila yung credibility mo, parang ganun. Hindi na rin mahirap during interview kasi naano ka na nila na-search ka na nila So, kahit sabihin natin kahit baguhan kayo, post lang kayo ng yung tawag yung mga posting, visibility, mag-ano kayo, ang tawag doon, cheerlead sa kapwa nyo rin na may nakita kayong halimbawa may mga posting, i-cheerlead nyo yung kapwa nyo dito sa LinkedIn. So, yon, kailangan yung connection natin is naka-off. Tapos, kung sino yung naka-follow sa inyo, naka-visible lang sa'yo. Hindi naka-open sa lahat. Tapos, ano ba yan? Hindi ko alam ba't nahang yung ito. So, kay Aisa makikita ko kasi matipindot ko So, kailangan is inyo sunod is yun yung hack ko. Dapat hindi naka-open yung connection niya. Kasi pwede ko tong, halimbawa, ito. Pwede ko tong i-connect to Parang ganon. Send. Diba? Parang ganon. Makukuha ko yung connection. So, yun yung doon, yung technique doon. So, since pinaghihirapan mo yung connection mo, iingatan mo din sila. Na hindi mo kon. Tapos ito, who your viewers also viewed. Kasi ito yan. Kailangan naka-off din to private to you. Kasi pag pumunta kayo sa account, halimbawa, pupunta ako sa account ni Aisa, si client, halimbawa si prospect, pupunta sa account mo, tapos may nakikita pa ditong suggested na mga bookkeeper, possible na mapupunta sila dito sa bookkeeper na to. Parang imbes na nandito na sila sa may sa may wall mo, sa may sa profile mo, makikita pa nila yung dito na mga bookkeeper. So parang mga suggested. So kailangan din to, naka-private din to. Hindi nyo to i-on. Kasi makikita yun na nag-gubit sa inyo. So yun yung technique. So since ako tingnan mo to yung tao na to is hindi ko siya connected, tapos 15 na yung mutual friends natin, hindi ko rin siya connected sa LinkedIn. Pero nag-message siya sa akin na kailangan niya ng accountant. Tapos sa beauty brands nila. So for sure e-commerce. So yun. So ko to. Ang tawag doon, Joy? I-refer ko to. Hindi pa need ng Yes, i-refer mo sa akin. I-refer ko pa sa'yo. Ayan. Ganyan Galing. lang siya. So, wait lang, may message pa. Pwede bang malaman? Yan, 100 per week. Yes, tama. 100 per week lang. Yes, may mga question pala dito, TL. Marami akong career shift, sabi ni Batch si Sir Bucci de Ocampo. Marami akong career shifts. Paano po ba yung sa LinkedIn job history? Okay lang ba? Paiba-iba work experience? So how do I say nakafocus na ako ngayon sa bookkeeping? So madami kang ino-offer na service, parang ganun, yung sinasabi. Yeah, marami siyang work experiences. Marami na siyang naging trabaho. Pwede naman. Okay lang. Yun, lahat Pwede yung naman. lalagay. Pwede naman. Kasi makikita din naman yun na parang halimbawa, ako nilagay ko rin naman na nasa BPO ako. Parang hindi naman siya related sa bookkeeping service. Pero alam naman natin pag BPO, parang kahit non-voice pa, andun kasi yung quality as ng bookkeeper, then attention to details, parang ganun, di ba? So, magagamit mo siya sa bookkeeper. Parang at least alam ng nila na walang relax, hindi ka naglalapse na itumigil ka. At least continuous yung yung work mo. Pero no worries naman kung halimbawa, wala pa namang bookkeeping experience. Basta may experience ka, put lang. Kasi yung naman, hindi naman judgmental yung mga na yan. Yung mga... Iba-ibang iba-ibang fields. Okay lang yun. Mas maganda nga po yun siya, sir. Hindi siya related. Yeah, okay lang po yun siya. Kasi parang it's a background check mo din. It's a resume na ma-check. Kung sa resume nyo, lagay nyo yung link ng LinkedIn nyo para they can background check you as well.
Yes. Lalo na yung mga agency, chine-check nila talaga yung ano yung background niya, ano mga certificates. As much as possible, you can also show your certificates sa LinkedIn. Okay. Post Kasi nyo meron doon. na po akong LinkedIn eh. Iniisip ko kung maggagawa ba akong panibagong account or just for bookkeeping. As long as walang conflict sa previous jobs or existing clients, or 'di ba may mga work kasi na parang nire-restrict pa rin yung employee nila to look for another job. If walang restriction, you're free to optimize your LinkedIn po. As much as possible, you can put everything kung anong relevant. Hindi naman necessary na hindi connected sa bookkeeping, as long as it is related to professional work, kasi it's a background, educational reason or purpose din yan sa inyo. It's good to Okay. build Okay. a Okay. good resume. Yeah. Okay. Yung Okay. skills yung tinitingnan nila dyan. Kung paano mo Okay. na-build yung skills papunta sa bookkeeping career. Okay. Sige. Thank you. Yan. Is it okay na ilagay na QBO and zero certified kahit learning pa lang po? Yes. Yeah. I mean, wala pa siyang Wala certification. ka Learning pa lang siya. Wala pa, learning pa lang. Si Miss Michelle, Kailangan meron kang yung, ang tawag doon, may pro advisor mo na. pro advisor. Yes. Kailangan kumuha mo na ng certification exam sa QBO and zero. Pero madali lang din siya. Miss. Free pati. Free. Free lang siya. Yes. Si Sir Ryan, nag-ano din siya, sagot din siya. Mag-take muna ng certification. And guys, may mga question kayo? Wala po bang limit sa connection? Wala po bang scam sa LinkedIn? Yan, based sa may experience ko meron. Hindi naman siya first, yung during ko, yung bago lang din talaga ako sa LinkedIn way back 2020. So yung unang DC ko, parang hindi ko alam na pala siya, manyakis talaga, no? I mean, hindi natin kasi ma-feel, kung sabi niya mag-call daw. So ako naman is excited ka, akala mo mag-call, yung pala is ipakita yung something niya, di ba, yung ari niya. Ay, hindi ako Yun yung experience ko, sorry na. na. Pero buti na lang patay. Sabi pala nung naikwento ko yun sa mga kakilala ko, sabi niya, dapat pa rin nila. Sabi niya, mas malaki naman din yung sa asawa mo. Ang balitin na. Censored. Meron talaga. Pero hindi may iwasan yun. Kaya kailangan ngayon is filter na talaga. Dati kasi syempre, diyan tayo kasi natututo yung parang, ka lang, explore ka lang. So, yun share ko yung experience ko. Ako dati kasi walang filter kung sino lang i-add ko. Tapos tuwa na ako. Hindi ko check yung kung sino ba yung client, yung na yun, nagpapa-call sa akin, di ba? Hindi mo alam kung yung kung owner ba siya, baka maya din pala siya, yung simple lang na din, hindi pala siya, wala namang tawag din, walang posting about sa kanya, di ba? Parang ganon. So, mahirap din pag hindi mo rin muna siya na filter during message kung may business pa talaga siya. I-set yung yung tone nyo, kung ano ba yung pag-uusapan nyo. Kasi ako dati, okay lang, call ako. So, hindi ako nag-expect na ganyan, di ba? So, kailangan during pa lang, yes, during pa lang, nagko-connect pa lang kayo, tapos magko-call kayo, edi magsasend ka ng pre-qualifying question, yung parang calendar, something andun yung mga question. Na kaya, kahit mag-message kayo na kung ano yung business niya, at least kahit papano, yung link, at least kahit papano, mas-talk nyo na sila, yung business nila, kung may website ba sila, di ba? At least yun yung mapag-usapan nyo, di ba? At least kung may company sila, alam mo na yung mission vision ng company nila. So yun napaka-importante. Pwede po ba kami mag-connect sa LinkedIn ng mga tel? Yes, pwede. Connect lang kayo. Pwede nyo rin. Ako dati, yung bago pa lang ako sa, yung mag-start din sa bookkeeping career ko, nangungopia lang din ako sa kapwa ko TL. So, sa kanila, ni coach ka na sa mga kapwa ko ng mga bookkeepers din. Kopya-kopya lang ng kanong ilalagay doon. Parang mo lang siya, rewrite nyo lang. Parang ganun. Halimbawa, nakopya ko to kay TL Joy yung isa. Nakopya ko yung isa kay TL Cyril. Parang mo lang siya. Pagsama-samahin. Kasi lahat naman talaga, wala naman talagang
ang tawag doon, yung sayong-sayo, di ba? So parang, Connect lang kayo, guys. Ang tanong, i-accept mo. yes naman. I-accept Mag-ano namin, kayo? guys. I-accept namin kayo, guys. Lahat. Mag-message Lahat kayo, guys, halimbawa, mag-message. yes, mag-message Mm. kayo ng tipong may note doon na pakilala kayo na ka-easy. Team Diba? GG. Team Yeah. GG, Hi, yun. Team GG. Ganon. Hi, Team GG. Ganon lang. Message. And then accept na. Ayan, TL, paano ka nakapag-verify sa LinkedIn? Anong gamit mong ID? Passport. Pwede Passport, guys. So, yun, maganda rin yun kasi at least credibility mo na rin yun. Parang at least alam Na-verified ka. Oo, na-verified ka. Totoo kang tao. Di ka scam, di ba? So, Hindi yun. ka naghahanap ng ano. Hindi ka Ka-video. naghahanap ng jowa. So, Ayun, meron pa ba? Ano po yung difference sa Pro Advisor at Accountant Certification? Financial planning, ayan. Thank you, TL Sai, for tulong sa pagsagot dito sa ating chat. Ayan. Follow nyo lang yung instruction how to verify. Yeah, ano siya, passport. And ano siya, may pinipili siyang meron kasing yung reader, yung NTC, MPC ba yun? NPC reader. So, NFC. hindi lahat ng NFC pala. So, hindi lahat ng phone pala is compatible for NFC read. So, dapat compatible yung phone nyo to read yung NFC. So, yung mga bagong phone na may NFC, yun, pwede yun. Pwede kayong manghiram ng phone. Ako, nanghiram lang ako ng phone sa chewin ko. Mas bago. iPhone meron. iPhone yun. iPhone madalas. Pero pag medyo luma na, katulad sa cellphone ko, hindi pwede. basta Ayan, ano nyo lang, yung mga LinkedIn ng mga TLs, i-ano nyo lang, visit nyo lang, stalk nyo lang, tapos kung paano sila mag-posting, ganun. Pwede naman yan kung ano yung pinost ni TL sa akin, pwede nyo naman yun i-copy, tapos i-write nyo lang in your tone ba, para at least yung in your personality, kasi syempre, para hindi na kayo mahihirapan. Basta magkakaroon lang kayo ng posting, tapos tuloy kayo everyday, kahit hindi pa siya optimized, everyday magko-connect lang kayo sa kapwa yung bookkeepers para dumami yung connection nyo. So yun, sa sa Discord natin, lagay nyo yung yung tawag doon, yung LinkedIn profile nyo para at least mag-follow back tayo, mag-ano tayo ng friend ng request para at least di okay lang naman kay TLs. Para at least lahat ba tayo, tulungan tayo dito, parang gano'n. Yes. Follow lang po. Follow lang po ba or para ma-connect? Connect tayo. Connect tayo. Ayan. Thank you, TL Arlene, for that wonderful presentation. And yung mga golden nuggets, guys, na-catch nyo ba? Marami ba kayong natutunan? Ayan. Marami ba kayong natutunan kay TL Arlene? So, type 10 kung kayo grateful and marami kayong natutunan kay TL Arlene. Yan. Marami. Ito pa pala, yung isa pa palang yung tips ko. Wag niyo ilagay na open for work, yung parang may badge siya. So parang wag niyo lang ilagay yung badge niya kahit naka-open kayo pero visible lang siya sa mga hiring managers, sa mga ganon, sa mga may nagjo-job post. Pero dapat walang badge kasi pag makita kasi nila nag-apply, nag-send ka kasi ng connection tapos meron kang open for hire ka. Open for work ka. Ka talaga nila parang ka na agad na to, parang naghahanap ng work, parang ganun. Baka hindi to genuine connection yung ginagawa nito. Kasi minsan kasi sa LinkedIn, possible na yung nakakonect natin na business owner or sino man yung tao na yan. Halimbawa, after a year mo pa siya maging client, possible ganun. So, ganun sa akin. Nangyayari. Parang ang tagal na namin nakakonect, tapos saka lang siya mag-message, parang ganun. So, kasi nakikita niya yung LinkedIn. No? So, kailangan tanggalin niyo yung open for work, parang ganun. Open to work ba yun? Parang ganun, na badge. Ayun. So, genuine connection talaga. Genuine connection. Yan, guys. Thank you. Thank you po sa presentation. Hindi ka pa prepared ng na yan, part na yan, Hindi ka pa prepared. So, congratulations, TL Arlene, for your presentation today. Ikaw yung speak ng optimized profile, chosen market,
niche market, offer statement, pinakita mo yung ano mo, yung ano yung mai-offer mo sa client. Sa banner pa lang, alam na kagad kung ano yung offer mo. 'Di ba? Sa title pa lang, sa banner pa lang, makikilala na kagad. Ano yung offer nito? Direct to the point. Ganyan. Simple lang, pero ano, alam na kagad. Puntong-punto. Ayun, ganun yung ano, ganun si TL Arlene. Ayun guys, for yung next part ng program natin is is breakout room. So, TL Elmer, introduce mo yung pag-uusapan natin for breakout room. TL. Okay. Magandang gabi ulit. No? Nasa chat na po natin yung discussion questions. Dalawa lang ito na what is your chosen market or niche and why did you select it? So pwede ang sagot natin dito is related sa ating background. Second is your business profile on LinkedIn or Facebook optimized? It is answerable by yes and no, pero pwede nyo na rin pag-usapan tungkol kung meron na kayong offer statement kagaya ng pinakita ni TL Arlene. Maraming salamat po. Ayan. Are we ready, TL Cyril, for the breakout room? Yeah. Pasok kayo guys ha. Good luck, dali lang, sandali lang. Kaya mo yan, kaya mo yan. Paano ko kayo gawing co-host? Nakaka-host na kami lahat. Ay, lahat na. Alright. Yes. Ano lang tayo guys, wait lang tayo mga 1 hour. One moment, let me. Ano ba? Dali lang. Breakout rooms. I-pause muna natin yung recording, no? Sige. Ay, thank you, thank you, Tilja. Okay lang po. Ayan. So sa mga nabitin, guys, tandaan niyo yung kasama niyong TL sa room. Kulitin niyo sila Correct. sa Discord. Kulitin niyo sila sa Facebook. Kulitin niyo sila sa LinkedIn. Sabi niya, hello Team Gigi. Ako nga pala yung kasama mo nung last week. Ayan, ako nga pala yung kasama mo last week. Meron akong itatanong. Yan. Hindi po kami snubber, guys. Hindi Yeah. kami sure ako dyan. Hindi kami snubber, guys. Ayan, mag-ano kayo. Huwag kayong mahiyang mag-question sa amin. Ayan, guys, before we end, ayun, nawala si Tel Arlene. Before we end, would like to give you guys some words of inspiration and testimonial para sa kasama naming team leader na nagsisimula din. And ayan, TL Elmer. Ako, mauulit yung yung grupo ko. Kasi napadaldal ako. Anyway. So, ako ay isang retired government employee. For 20 years, I opted to go for early retirement dahil para alagaan yung PWD ko na anak. So, 11 years old, 55 kilogram. Tapos, okay, so retire na ako. I'm receiving pension but not enough. I had 2 businesses, e-commerce, bumagsak yun because of the pandemic. And then ngayon naman is Revitalize Therapy Center, ongoing pero andap-andap. So last February, nakita ko si TBSA. Nakita ko naman na sincere sila. Hindi ko lang nagustuhan yung secret na salita, no? Pero na makita ko na they involve God, sabi ko, okay to kasi I'm a professing Christian din, ano? Tapos March to July, so 5 months, nauna lang ako sa inyo, I got a internship program that I signed last week, Thursday, sa isang isang TL dati, no, isang coach ng TBSA, ay isang instructor. Ngayon, siya ay isang POS, gumagamit ng POS na laundry shop, tapos may PayPal din, etc. Pero services technically, no, kaya lang maraming repairs. Tapos marami siyang subcon. Tapos 2 weeks, 24 months yung niya, i-clean up, i-catch up ko, and deadline dahil submission na ng tax sa US if I'm not mistaken. Tapos, so definitely 3 days lang halos na uubos ko na, no? Talagang pinupuyatan ko. Pero ayan, after nito magko-coaching na naman kami para So encourage ko lang kayo. Tapos last Thursday din, I passed out of 2 certification as a portfolio manager or management, no, sa Dubai. So isa na lang, actually the test was to add 2,000 USD sa 25K niya. Nakuha ko last Thursday, kaya
Sabi ko mukhang lucky charm ko ang ano no, Team GG. Tapos this time naman binigyan na lang ako ng 1,250 na increase na markup no sa kanyang portfolio yung asset niya. Meron na akong 600 so kalahati na lang. 650. So yun naman nagpapasalamat ako. Actually, encourage ko lang everyone, yung mindset natin is to help each other. Hindi natin alam sino tinutulungan natin. You know what, yung ano na yan, yung internship na yan, someone just approached me. Actually, hindi someone, marami sila. Oo, kasi nang estudyante pa lang ako, nagtutulong na ako sa QBO kasi nga may background ako ng QBD. Tapos even 1 in the morning until 2 in the morning. So ganun lamang, maraming salamat. I keep on encouraging you to move on. Tuloy lang po tayo. Maraming salamat. Yun, thank you so much, TL Elmer. And maraming na-inspire sa'yo and congratulations daw. That is batch 15, you guys. Batch 15 yan. So, kayo, sa next batch, sana may makita kami dito. Mag-team leader din. And katulad ni TL Elmer din, dadagsain din yan siya. So, for today, ano lang yan? Ano pa lang yan? Parang nagsisimula pa lang, internship, referral, collaboration. So, dyan talaga nagsisimula hanggang sa magkaroon ka ng sarili mong client. Ayan. So, bigyan naman natin ng heart si TL Elmer. Ayan, at sana na-inspire tayo sa story niya, no? Every week, meron tayong maririnig na, no? Na inspirational and testimonial, guys. Ayan. Kasi dyan tayo nagsisimula. Lalo na karamihan sa atin, hindi po accountant. Walang accounting background. And nagsisimula pa lang na naguguluhan pa nga yung iba kung anong nila chosen market nila, hindi pa nila alam So, ganyan, dyan talaga, kami din naman gulong-gulo din kami dati. Pero makikita din natin yan. So, ayan guys, end na tayo, medyo nag-overtime tayo ng 2 minutes, pero it's okay. It's okay guys, ano yan, progress yan natin. So, ayan, let's open our cam para sa documentation. TL Sai, pwede ba ikaw ang mag-picture? Yeah, sure. Oh guys, open cam, discovery call, open cam. Open cam, discovery Nandito na si call. Jerry. Open cam. Nakita ko kanina si Ryan naka-open cam. Ngayon na-close na. Saan ka, Ryan? Sorry. Please open cam, guys. For just a second. Yun, kita ko si Ryan. Buti wala si Jocelyn. Kausap Oo kayo nga. ni Jocelyn tsaka si Ryan. Pero first week lang daw siya nag-check sa mga new TLs or new teams. Hello, si Bernie Abelon. Sorry if I No, mentioned your Cam, name. sorry. Ay, it's okay lang po. Sige po. Cheryl Cervantes. No, Cam Siguro- din po. Okay. Thank you guys for Minus points. nag-respond Charot. kayo. Si Girly, open siya pero ang dilim. Anong nangyari? Char lang. Burn Sige out. guys. I burn out. Okay. Wear your best smile for our second AC. Smile guys. Okay. Pwede tayo mag-heart sign. Ano ba ganyan? Alright. Ipakita, yeah. Galing. And then smile. 1, 2, ready. Smile. Okay, thank you. Thank you sa Ayan. pag-participate. Okay, Okay, finish. thank you guys. Ano na, Sis, see you next i-stop week. mo na sis yung recording. Okay.